Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, March 6, 2026. So talagang parang dead cat bounce yung galaw natin kahapon na. So laglag ulit yung index natin at bumababa siya. So 6,320.41. So nag-drop yung index natin ng negative 0.94%. So meron din tayong net foreign sale ulit na 299.74 million. So ilan na lang kaya yung foreign buying dito sa market natin? So more or less nasa 9 billion siguro yung bilang natin sa kanya. So medyo bumababa. So nagkakaroon ng mas malakas na negative sentiment dito sa market natin kasi puro laglagan yung majority ng mga big caps natin. So yung nakalagay dito, mga banks yung bumagsak eh. BDO 3%, CBPI 0.82, si Metrobank 3.9%. Ayan. Tapos si Maynila, di ba, yung diretso na umakit na stocks natin is bumagsak na rin siya ng 3.04%. So medyo mahina. Mahina yung galawan natin. Pero siguro align lang tayo sa galawan ng global market kasi napansin ko laglag din kahapon 'di ba yung US market natin. So pati Asian markets medyo laglag din siya. Or rather nagbounce si US market. Pero ngayon yung futures ng US market is ganun pa rin. Hindi rin siya maganda. So anyway, parang dead cat bounce yung galaw natin as compared kahapon na konti-konti lang yung galaw ng market natin. Okay? So, yung mga pag-uusapan natin, mix siya, may mga nagberde and then meron din siya mga red na stocks dito. So, nanguna sa listahan po natin si Mary Mart. So, kung napasin nyo yung balita kahapon sa Twitter, bibili na stake si Double Dragon dito kay Mary Mart, which is substantial, di ba? Mga 25 o 35% yung nabasa natin sa kanya kahapon. So medyo nag-spike siya and then nag-close naman siya ng mataas. So nag-close siya ng 12.2%. Pero mukhang local lang. So meron siyang 42K na net foreign sell. So nakatulong yung sentiment kasi bibili yung parent company niya, di ba? Dito kay Mary Marts natin. Okay? So San Miguel Corporation, so pangalawang araw na rin to na napansin natin na nagberde siya. So mukhang nag-bottom na si San Miguel. Nag-up siya ng 4.88%. And then meron siyang 3.25 million na net foreign sell. SPNEC bumabalik ng konti plus 2.36%. And then meron siyang 5.63 million na net foreign buy. Tapos Apollo, so meron pala siyang balita, 'di ba? May mga lumalabas siya na balita na mahal daw yung kikitain niya kapag natuloy yung mining niya. Pero 'di ba hanggang ngayon wala pa rin naman. So nag-drop siya ng 7.69%. Baka yun yung catalyst niya kaya nag-spike siya from the last 2 days na trading natin. Kaya lang ngayon, pullback naman. So 91K net foreign sell. Tapos si Cebu, drop din siya ng 5.6%. Meron siyang 1.18 million net foreign buy. Tapos yung, di ba, ito yung mga movers natin, sina Petron, sina TAP, at saka si Shell. So itong si Petron natin, nag-drop siya ng pullback siguro to, no? Nauntog na siya. 2.29% and then meron siyang 1.03 million net foreign buy. So mapapasin mo din yung mga net foreign buy natin. Wala, di ba? Konting-konti lang po siya. So iniinda pa rin natin, syempre, yung gera pa rin naman dun sa Iran versus US or Israel, di ba? So yung pero pinaka-iniinda ng markets natin. So hopefully by next week na lang. Kasi balik ulit tayo dito sa 6,300 level. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa usual na viewers. May name views natin from the past few days. Company reviews. So weekends na naman. Aral na lang ulit tayo dito sa market, mga sample trades, mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management and basic learnings, mga PSE stock market studies po natin. Okay? So double check mo na lang yan.
And then sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palawi Trader crypto ko to para sa mga crypto related na vlogs po natin. So hindi makaarangkada sa 70K no si crypto pero at least nag-stay siya above ng 70,000 level din. Okay lang yung cryptos natin kasi first time na mag-breakout ulit tayo sa 70K. Okay? And then follow mo din po ako dito sa social media, Facebook account na Palawi Trader or dito sa Facebook page. Double check mo na lang po. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. And then tingin tayo sa mga news. Para hindi ko nakita yung wala ulit yung may news si PhilWeb. So tingnan natin by next week. Net loss si Bloom. Hanapin ko lang si Philippine Stock Exchange. Mukhang wala dito. Hindi ko pa nakita yung pinaka-summary niya. So hanapin natin yung post niya. Kasi kahapon hindi ko rin na-post yung mga reviews niya sa market. Saglit lang hanapin natin siya. Okay? So mukhang wala pa rin, no? March 5. Ito yung kahapon. So ito yung bounce natin kahapon pero ngayon okay. Wala pa rin. Ayan. Okay. So basahin ko na lang kung ano yung mga nakalagay dito. PhilWeb. So mga web holders, although good news siya, di ba? So mali mo next week na lang siya gumalaw. So move quickly to reshape its board. So nag-reshuffle yata siya. Nexora Holdings and Bilora Holdings close a 1.8 billion deal to acquire a controlling stake in the listed e-game operator. So, di ba? Meron siyang online game partners. Okay? So nung second half na first half na market natin, sino ba mga movers natin? Ay, kahapon pa yata 'to Okay, so hindi rin tayo updated. Mali. Yung post natin, balik tayo dito sa profile. Okay. Apollo. So, ito yung patalastas niya kahapon dito. So, the company has been working toward full-scale commercial extraction of magnetite iron sand which is estimated to generate roughly 3 million USD. So, ito yung nagpaangat which is sa kanya lang natin nalaman, di ba? Ngayon, nag-pullback yung market natin sa kanya. Okay? So, bakit ganon? Yung ating mga post dito is kahapon pa. Okay, so ito siguro, updated to. Okay, so ito yung nagda-drop pa rin tayo kaninang umaga, no? So, negative 0.75 pa siya dito. So, yung mga gumalaw lang, si Monde, 2.42%, Aboitiz 1.22, 1.23, Eritz 1.12%, Ayala Corporation 0.92%, DMC 0.83. So, malit lang. Grabe liit ng galawan and then malalaki yung mga drop ng mga stocks natin. Metrobank, minus 3.43% plus minus 3.22, BDO minus 2.78. So, ang popular ng mga port ulit natin, GGS minus 2.41%. Okay? So, Cebu, meron siyang change in beneficial ownership of securities. So, double check na lang, yung nakalagay dyan, IMI, electronics manufacturing arm of Ayala swung back to profit in 2025. So, ang dami niyang binenta ng mga niya mga plans niya, di ba? So, nag-streamline siya. So, DFNN, technology investment firm led by techpreneur Ramon Garcia approved a debt to equity conversion plan 600 up to 600 million peso. So, PhilWeb reshuffles after buyout as share surge ganyan na ba kalaki yung inakit niya? 760%. Bloomberry, so lugi pa rin tayo sa kanya sa earnings. SMPH, meron siyang share buyback transaction dito. So 5 to 10 billion yung budget niya. Okay, unti-unti na lang yan. ASEN to integrate BESS on Sambali Solar Plant. Ayala's post 13.5 million US dollar profit in 2025. STI posted net income of 1 billion. Laki 18.4% year over year. Aboitiz Power, ano ba to kumita? Para laglag siya minus 43%. ICT said it's hiking its capex by 14%. Tapos Double Dragon, Neramart, ito yung kahapon, di ba? Transaction cleared. So malaki 35%. So kaya nagkaroon siya ng optimism. Baka meron pa to. So mukhang meron pa tong si Mermart kasi hindi pa naman na-execute, di ba? AP, if
For year 25, core earnings above forecast. Share buyback na lang si Fruit, SMPH, SM at saka si OPM. Bloomberry finalizes sale of Gio San Casino operation. So yan na yan. Tapos share buyback. Ayan, finally may share buyback po si Fruit. Pero malit lang kasi yung mga buy niya. No? 18 million. Okay, Double Dragon and Merrimart. And then yung drop natin sa galawan ng US market. Meron pa yata tayo dito. May mga pahuli ako na post dito. Phoenix Petroleum owned by Dennis Uy. Ano ba to? Entered debt restructuring arrangement with four major banks with support from sister company Chelsea Logistics. Ayan. So dapat naging maganda siya ngayon, no? Kasi puro utang. Utang nga siya. Kasi lalo na ngayon kasi nga yung oil price natin is medyo tumataas po siya. Okay? So yun lang yung mga po. So wala masyadong exciting na galawan at saka balita dito sa market natin maliban dito kay Merrimart nga po. Okay, so patalasas ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine market. So double check na lang yung ating Patreon channel po. Okay? So punta tayo dito sa index. Pangit ng galaw natin. So naghanap tuloy ng support si PSE. Mukhang clickbait yung no, yung breakout natin na to. Pero nandiyan pa yung hindi naman ganun kalaki yung lumabas na foreigners dito sa market. So natsaba lang talaga natin yung negative sentiment ng gera. So breakdown pa rin yung galaw ng market. So maghanap na lang tayo ng support. Most likely sideways, di ba? Yung gustong puntahan ng Philippine markets natin. So ito na lang yung pinaka-range natin sa kanya. Pwede mong i-adjust dito around 6,100 level. So ito na lang muna. So kailangan mag-retest tayo dito sa hopefully wala na pero mukhang magre-retest pa tayo dito malapit sa 6,100 kasi nawala yung momentum ng nawala yung momentum ng index natin, di ba? Okay. So, very bad. Pabagsak yung itsura ng RSI kung dito lang ako titingin sa kanya. Tapos, siguro mas obvious dito sana galawan ng MACD formation natin is sobrang hina nga siya. So below RSI 50 level. So nag-close tayo ng 6,320.41. So negative 0.94% yung drop and then okay, malaki nga din. 229.74 million net foreign sale. So sa mga may volume, ayan ang daming nalaglag na blue chips ngayong Friday. Okay? So no choice. Antay ulit tayo ng good sentiment. So ayan, nag-breakout na si Merrimart. So alam mo na yung pinaka-catalyst. Nag-close siya 12.2%. Tapos yung iba mga penny stocks yun, no? Sina Alter or Ani. So konti lang yung mga volume. So ang hinanap ko talaga yung mga may volume kagaya nito. Si San Miguel Corporation, ayan, nag-bottom na siya dito sa 65 pesos, 4.88. Okay, tignan mo to, walang volume, di ba? IMI 2.64%. Tapos si SPNEC 2.36, ayan, bumabalik. Tapos si Megawide 1.95%, hopefully rebound. At saka si RCR, so may konting bounce na 1.53%. Okay? So punta tayo sa mga losers, yung may volume na rin. So Apollo, yung nakalagay dito. Ayan. So nauntog na nga siya after ng Dow G. Negative 7.69%. Ayan. Alam na natin bakit siya pumipitik. Meron pala siyang press release. Tapos Cebu Pacific, okay, ito medyo mahina. Negative 5.6%. Tignan natin yung support. Mukhang MA 100 nga. Tapos yung mga mining stocks, laglag din ngayon. Lipanto, minus 4%. Si TAP, yan, yung mga oil natin na pullback na. Kinain din pala ni TAP yung yung breakout natin. Nahirapan siya. Negative 3.68%. Felix Mining, minus 3.5%. PXP, ang laki din ng niya, kinain niya. Minus 3.47. Philweb, but namumula to, no? Sell on news. Minus 3.34 at saka si Maynilad, nag-drop siya kanina. So, negative 3.04%. Tignan ko na nga yung gold natin. Wala tayong pag-uusapan na mining stocks. Ano ba nangyari dito?
Nag-sideways lang siya. Okay. Okay. Kailangan niya siguro mag-breakout para gumalaw din yung mga mining stocks natin. Okay? So balik tayo diyan. And then pag usapan natin yung galawan dito naman sa global markets natin. Okay? So mukhang mapula mamaya. So kagabi mapula siya. Oh. So yan yung mga galaw natin kahapon. And then kanina trading day. So nagtataka din ako ba't bumagsak si PSE tapos sa US yung futures niya berde siya, di ba? Pero ngayon ayan nalaglag na rin pala siya. So S&P futures negative 0.38%, Dow futures negative 0.29 at saka si Nasdaq futures negative 0.48%. Okay? So laglag mamaya European stocks ayan laglag na at saka Asian stocks marami din yung laglag ayan. So hindi lang tayo yung So sumasabay tayo doon sa negative sentiment sa gera yung market natin. Ayan. So kaya walang good vibes sa galaw ng mga stocks natin. Okay? So crypto nagde-drop siya ngayon, no. So mga 3%, 4% yung mga dami din, no? Mga laglagan dito. So Bitcoin 70K, hopefully hindi yan ma-breach. Ethereum 2.06K, BNB 639, XRP 1.4, Sol 87, NC Dodge, naku, laki ng drop. So 0.098 ulit siya. 0.09. Ayan. Yung galaw natin sa kanya. Okay? So balik tayo dito. Pag-usapan natin yung ating trending stocks. Okay, so nahin po natin si Mary Mart. So hopefully ito na yung time para umakyat tong stock natin na to. So kagaya ni na fruit, 'di ba? Sobrang nasa baba yung mga price action natin. So nag-breakout siya dahil sa good news na 35%. Magkano ba market cap niya? 3.49 billion. So bibilhin ni Injap Seya at Tony Tan Kaktion. Kaktion, oh, yung ating may-ari ng Jollibee, Kakchong. Ayan, so okay, so dahil sa balita na yon, so nag-breakout yung tagus-tagusan yung galaw natin sa kanya. So nag-breakout siya dito sa MA 100 at saka dito sa resistance na 0.4469. So siguro ito yung pinaka-support natin sa kanya kasi may good news siya and then so baka umabot tayo pinaka best case scenario natin baka umabot ulit tayo dito sa 0.6, di ba? Mali mo, tuloy-tuloy yung galaw niya. Pero pinakamalapit na resistance area natin, nandito sa around 0.5083. Ayan. So hopefully, idiretso na niyan. Kasi ito yung first time na nag-breakout din siya malapit dito sa MA 100. So hindi pa naman siya overbought. So baka may gagalaw pa to. Nasa RSI 67.96 at nag-recover din bigla yung itsura ng MACD formation natin sa kanya. Okay? So, nawala yung chart. Hopefully, mas maganda pa yung galawan niya for the coming few days po natin. Malaki na rin yan, ha? 12.2 kung medyo na-timingan mo kanina si Merrimart natin. Pero umaga pa lang, malakas na talaga yung sipa niya. Okay? So, next, San Miguel Corporation. So, napansin lang natin to kasi kung titignan mo yung ating support. So nagkaroon na siya ng temporary support dito sa around 65 pesos. Kasi sayang din yung mga ginalaw niya last time, no? Dumiretso pala siya mula dito sa low price niya last time niya 56, di ba? So umakyat din pala siya ng laki din pala yung inakyat niya. Nasa 42% last time. So pinakamalapit na resistance natin ngayon sa kanya is dito sa around 74. Hopefully makabalik tayo in the short term dito sa bandang 85 pesos. Wala naman tayo nakitang good news kay San Miguel Corporation. Kailang may bounce nga siya kasi dito sa bottom area natin. Okay? So nag-close siya 71.95, 4.88%, and then meron siya 3.25 million net foreign sale. So wala pa siyang malakas na foreign buying. So yung RSI niya below pa rin ng 50 pero nagre-recover na yung itsura ng MACD formation natin. Okay? Next, SPNEC. Hindi pa rin pala napalitan yung pangalan nito. Akala ba MGen na tayo? Under na to ng MGen natin, di ba? So anyway, SPNEC pa rin yung nakikita natin sa kanya. So good sign. Kahit pa paano, bumalik yung mga traders natin sa kanya. Hopefully, magre-retest ulit tayo dyan
sa around 1.4. Pinaka-support natin malapit dito sa MA 100 din, nasa around 1.2 or 1.3. So hopefully nag-retest lang siya ng support. So nag-close siya 1.3, 2.36%, and then meron siyang 5.63 million na net foreign buy. Okay? Yung RSI natin, kakasampa ulit dito sa RSI 50. Hopefully, yan yung bull sign. Pabalik na siya. Pero yung MACD formation, hindi pa rin malinaw kung kailan yung recovery ng price action natin. Okay? Okay. So, nag-retest naman siya ng support level natin. Next, Apollo. Okay. So, talagang dalawang bigwas na malaki lang si Apollo natin, di ba? So, yung dalawang bigwas na yan, mabot din siya kasi ng more than 30%. Ayan, profit taking muna yung iba. Tingnan natin ko next week kung may follow-up yung news na nilabas niya with regards sa kanyang. Kasi ongoing pa rin naman, di ba? Hanggang kailan, ang tagal na natin inaantay na maghuhukay si Apollo, di ba? Wala pa rin naman siyang sinasabi na nag-succeed na siya. So ongoing pa rin, di ba? Parang nung huli nating usapan sa kanya, feasibility studies pa rin, di ba? Okay, so anyway, nauntog siya. So nag-resist tayo sa 0.00093. So nag-close siya ng 0.0084, minus 7.69% and 91K net foreign sell. Pero bullish na bullish yung yung itsura ng RSI at saka MACD formation natin sa kanya. Okay, next, Cebu Pacific. Kala ko nagre-recover na to last time. So pababa na naman siya. Tsaka lakas ng ang galaw niya, no? Nagkaroon siya bigla ng gap down. So, eto, okay, ang ininda nito, syempre, yung gera, di ba? Kasi iniisip na marami yung flights niya sa Dubai, di ba? Doon sa Middle East is medyo limited siya. Kaya po nagda-drop yung price action natin sa kanya. So anyway, hopefully hanggang dito lang siya. Pero solid pa rin kasi yung yung candle niya. So may tendency na sumampa dito sa below RSI 30. Hopefully hindi. Pero wala pa rin kasi yung Doji na recovery candle natin sa kanya. So nag-close 32.9, minus 5.6% and then 1.18 million net foreign buy. So opportunity na lang siguro to kapag na-breach natin yung MA 100 na support. Kasi kung matagal yung matagal yung gera, di ba? Ilang weeks yan. So, may tendency nga siya na mag-oversold condition. Okay? And then lastly, si Petron. Kala ko, akit ulit to eh. So, nagpahinga muna ulit. Nagpahinga din naman siya. So, after ng Doji, hanging man dito sa bandang taas, ayan, nagkaroon siya ng pullback. So, nasan ba pinaka-support? Meron tayo dito sa malapit sa 3.23. Anyway, may dividends naman kayo. Yung mga holders natin na 4.79%. So, tapos, hopefully, retest lang to. Magre-retest ng gap. May gap kasi dito pala sa 3.28. So, na-close siya ng 3.42, negative 2.29%, and then 1 million net foreign buy. So, overbought pa rin yung RSI level natin and parabolic yung MACD formation. Okay? So, yun lang muna yung ating review. Medyo matamlay yung galawan natin. Ayan, ni-restart ko kanina nung hindi ko mabuksan nagkamali ako ng pindot kay Merrimart natin. So, hopefully by next week, makabawi yung index. Pinaka-worst case scenario natin, babalik ulit tayo magre-retest dito sa 6,100 level natin. So, no choice tayo kasi gera kasi yan di ba? Negative sentiment ng market po. Okay? So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Budagipik, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.